ikalat nyo ito nang malaman ito ng mga tao. Pero ayon mismo sa ICC prosecutor, ayan, sabi sa paragraph 112 ng request ng urgent warrant nila noong February 10, yan, in late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. Kayo pala ang nakikipagtsikahan. Kayo pala nagsasuggest sa ICC. Bongbong. Anyway, so, diretso na tayo sa usapan. Mga kayong mangging kaligatan. Ako, may mga nakikita ako naroon ng kayong mangging kaligatan, ha? Mga kayong mangging kaligatan, ating mga magigiting na sundalo at pulis, nakikinig. Okay, may nahalungkat na naman ako dahil, alam mo naman, maraming noisy, no? Maraming noisy. Ito na. Ito na. Okay. Ngayon, nagtatanong kasi kayo kung sino nagbibigay ng budget sa ICC. Okay, ang nagbibigay po sa budget ng ICC ay ang mga miyembro ng ICC, tinatawag na Assembly of State. Ayan, yan, Assembly of State Parties. Ngayon, every December, nagpo-propose ng budget yung ICC dun sa Assembly of State Parties. Okay, 124 members yan, 124 members. Okay? Hindi naman 124 members, ilan na lang ang Assembly of State Parties eh. Now, nakikita nyo, December 9, 2024, ang balitang ito ng Courthouse News Service. Courthouse News Service. Ngayon, ano nangyari? Sinulat ito ni Molly Quell noong December 9, 2024. Courthouse News Service. Ang title, ICC faces slimmed down budget, sanction threats. Itong sanction threats na ito, galing to kay Donald Trump. Kasi nga, di ba, inisyuhan nila ng warrant of arrest si Netanyahu. Okay. Now, so binasa ko to. Okay. Ngayon, ang sabi dito, okay, binawasan yung budget nila. So, hindi sila pinagbigyan sa 202 million euros na hinihiling nila dun sa mga estado, sa mga taxpayers. Pera yun ng taxpayers ng mga bansang yun eh. Ang hinihiling ng ICC, 202 million euros. Ang ibinigay lang sa kanila, 195 million euros. So, ilang milyon yung hindi ibinigay sa kanila. During the budget deliberation, kinriticize sila ng Assembly of State. Sabi, may investigation kayo ng 12 countries, pero hanggang ngayon, after nung December ng pagbibigay sa kanila ng budget, wala namang kayong trial in process. Anong ibig sabihin yan? Ayan o. The court has investigations open across 12 countries, but after December, will have no trials in process. Another fact that garnered criticism during the week. Itong during the week nito, during the week ng budget deliberation ng ICC. So sa madali, tapos kailan sila nag-apply ng warrant? February 10, 2025. So December, kinriticize sila. Wala na ba kayong trial? After ng December. Okay? So, after 2 months, nagmadali sila. Nag-apply ng warrant with the collaboration ng Bangag Administration. Bakit ko sinabi yan? Di ba sinabi ko na sa inyo yan kung paano sila nag-collaborate? Di ba? Ulitin natin para sa kalaman ng lahat. Hindi ba? Para naman, tayo, full impact. Para full impact tayo, mga friends. Hindi ba? Saan na ba yan? Ang dami kasi nating ang dami kasi nating pasabog in the past few weeks. Kaya, ano ba to? Hindi ko na mahanap kung saan ko na, kung saan ko na ilagay. Pupunta na lang tayo ng website ng ICC. Okay? Yung mga naghanap sa akin, nandito na ako. Thank you sa concern, pero mas maging concern kayo sa inyong bansa. Okay. So, ayun na nga. Kinriticize sila noong December during the budget hearing. Wala naman kayong trial.
Wala naman kayong trial after ng December, sabi ng oversight, yung mag-a-approve ng budget ng ICC for 2025. And voila! After ng criticism, may trial na. May trial na bigla? Hindi ba? So, anong ibig sabihin nun? Kasi gusto nyo, pagdating ng 2026, ano naman kayo, bida-bida na naman kayo sa budget. Kasi may trial eh. Siyempre, kung walang trial, babawasan sila ng budget. Kaya yan, tigilan nyo ako for the victims. Walang pakialam yung mga Europeans na nasa Europa. Tingin nyo ba, yung mga Europeans sa puti na yan, may pakialam sila kay Aling Sheila. Wala silang pakialam kay Aling Sheila. Kailangan nila money. Dahil mababawasan yung budget nila kung wala pa silang trial. Tingilin nyo ako. Ano yan sa tingin nyo? Ginagawa nila yan? Nung walang budget, na hindi nila kailangan yung pera. Sandali ito. Sasabihin ko sa inyo, para lahat tayo may ebidensya na may talagang sabuatan. Ito yung application ng urgent application ng warrant of arrest. Saan na ba yan? Ito ba yan? Ito pala yung secret. Ito pala yung approved warrant of arrest. Okay, ito yung approved warrant of arrest. Tapos, ito yung urgent. Diba? Naalala niyo na, December, sinabun sila ng nagbibigay ng budget sa ICC. December. Okay? Ngayon, February 10, 2025, agaran silang. Di ba sinabun sila during the budget? Ulitin natin, ha? Ulitin natin, mga friends. Okay? Ulitin natin. Ayan. Eto yan, di ba? December, sinabun sila na nagbibigay budget sa ICC, yung mga members ng ICC. Ang sabi, meron kayong investigation ng 12 countries, pero after December, we'll have no trials in process. Ayan another fact that garnered criticism during the week. So, kinriticize yung mga trabahador ng ICC na humihingi ng budget. So, kung baklaan ito, sabi nung nagbibigay ng budget, Cheng, hingi ka ng budget. Wala ka namang trabaho. Wala ka namang ganap after ng December. So, ano yung budget mo? Hindi ba? Tapos after December, anong ginawa ng ICC? Anong ginawa ng prosecutor? Anong ginawa nila? Biglang nag-request noong February 10 ng urgent warrant kay Duterte. February 10, 2025. February 10, 2025. Kailan in-impeach si Sara? February 5. So after ma-impeach si Sara, yung ICC nag-apply ng urgent warrant laban kay Digong. So, is that a coincidence? Mga taga-Wakanda? Is that a coincidence? February 5 na impeach si Sara ni Romualdez. Romualdez. Martin Romualdez yan. Di ba? Pati nung anak, sila nanguna dyan. Tapos, February 10, nag-apply ng urgent warrant laban kay Duterte dun sa tatay. Yung anak, in-impeach ng February 5 ni Romualdez. February 10, nag-apply ng urgent warrant laban kay Duterte ICC. So, ano yun? Coincidence ba yun? After February 5, pagkatapos ma-impeach yung anak, mag-a-apply ka ng warrant. Tapos, ang eksena nyo pa, hindi kami hindi. Kasi dumating kasi yung request ng Interpol.
Pero according mismo sa dokumento ng ICC, ipaliwanag nyo to, okay? Ikalat nyo ito nang malaman ito ng mga tao. Pero ayon mismo sa ICC prosecutor, ayan, sabi sa paragraph 112 ng request ng urgent warrant nila noong February 10, yan, in late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. Kayo pala ang nakikipagtsikahan. Kayo pala nagsasuggest sa ICC. Bongbong. Tapos sabi nyo raw, noong late January 2025, sinabi nyo raw na i-execute nila ang ICC warrant kung ang magre-request, kung pinadaan ng request sa Interpol. So, tigilan nyo na yung sinasabi nyo, nagko-comply kayo sa Interpol. Kayo ang nag-suggest sa ICC na padaanin sa Interpol. Tama? Tama ba ako? Tama ba ako, mga friendships? Diba? Malinaw. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC warrant if a request to do so is made through Interpol. Tama? Tama, diba? Oh, so ngayon, ang tawag po natin dito ay nag-align ang stars. Nag-align ang mga bituin ba?